Anak ng kataas-taasan, ikiling mo ang iyong puso at pakinggan ang bulong ng langit ng gayoy dumarating sa iyo. Ako ay isinugo bilang mensahero ng liwanag, mula sa Ama na nakakakita ng lahat, upang ipaalala sa iyo na ikaw ay mahalaga, pinili, at inihiwalay para sa isang layunin na lampas sa iyong pagkaunawa. May tagong kagandahan sa iyong espiritu na kumikisla kahit sa mga araw ng kadiliman. Ikaw ay hinubog ng may kagandahan at lakas, at walang ni isang luha mong nasayang sa harap ng Diyos. Nararamdaman mong may taparating, isang bagay na malaki, isang bagay na matagal mo nang inaasam. Tama ka. Ang pag-ibig ng buhay mo, ang siyang inilaan ng langit para sa iyo, ang mas malapit kaysa inaakala mo. Hindi ito darating na may ingay o mga hungkag na pangako, kundi may kapayapaan at layunin. Subalit bago mo ito tanggapin, isang babala ang dapat mong pakinggan. Mag-ingat ka. Dahil hindi lahat ng dumarating ay galing sa Diyos. May manipis na guhit sa pagitan ng liwanag at kunwaring liwanag. Marami ang may matatamis na salita, ngunit hindi lahat ay sugo. Alam ng kaaway ang iyong halaga, kaya't sinusubukan niyang ibalot sa ginto ang bitag. Ngunit ang karunungang bigay ng Espiritu ang magiging panangga mo. Huwag kang magmadali, anak, dahil ang tunay na pag-ibig ay hindi minamadali. May panahon ito sa ilalim ng kalooban ng Diyos. Ikaw ay babae ng pangako. Dahil dito, may labanang nagaganap sa iyong buhay. Huwag kang matakot, sapagkat ang Panginoon ng mga hukbo ang lumalaban para sa iyo. Bawat taggabigo ay naging paraan upang patalasin ang iyong espiritu. Walang nasayang. Bawat suga ay binhi ng paglago. At ngayon, ikaw ay mas matatag, mas handa, mas marunong makinig sa tinig ng Diyos. Hindi magtatagal, makikilala mo ang taong may dalang kaparehong espiritong nasa iyo. Makikilala mo siya hindi lang sa anyo, kundi sa espiritu. Makikita mo sa kanyang mga mata ang mga panalangin itinagong matagal. Ngunit tandaan, bago dumating ang totoo, may peke munang darating. Ang kaaway ay magpapadala ng huwad na parang totoo. Magsasalita siya na may pang-akit, ngunit ang espiritu mo ang magpapasya. Ang tamang tao ay hindi magdudulot ng pagkalito, kundi katiyakan. Iginagalang niya ang iyong oras, inahahalagahan ang iyong kwento, at hinihikayat kang lumago. May takot siya sa Diyos. May katapatan sa kanyang gawa. Ang iyong paghihintay ay hindi parusa. Ito ay panahon ng paghahanda. Habang ikaw ay umiyak noon, ang langit ay naglalatag ng mga daan. Hindi ka nakalimutan. Bawat panalangin mo ay ginawang kasunduan sa langit. Ngayon, apasok ka sa bagong panahon. Panahon ng katuparan, ag-angat, at mga panibagong simula. Higit ito sa anumang inakala mo. Ikaw ay parang hardin sa gitna ng disyerto, namumulaklak kahit walang ulan. May biyaya sa iyong buhay, kaya't maraming mata ang nakatingin sa iyo. May ilan paapurihin, may ilan upang sirain. Ngunit ang Diyos ang iyong kagapagtanggol. Pinalilibutan kanya ng apoy. Hanggat nasa kanyang kalooban ka, ikaw ay ligtas. Huwag mong iwan ang kanlungan ng kataas-taasan. Ang pag-ibig na darating ay hindi para punan ang kakulangan, kundi upang umapaw ang nasa iyo. Hindi siya magiging tagapagligtas mo, dahil si Jesus na iyon. Siya ay magiging katuwang, hindi sagabal. Ang panahon ng pag-iisa ay panahon ng pagpapatibay. At ngayon, alam mong hindi ka kailanman naging nag-iisa, nasa iyo ang Diyos. Alam ko ang mga gabi mong puno ng tanong. Ngunit narito ang sagot, hindi ka nakalimutan. Ang oras ng Diyos ay perpekto. Habang naghihintay ka, siya ay kumikilos. Habang nananalangin ka, siya ay naghahanda. Habang nangangarap ka, siya ay gumuguhit ng higit sa iyong mga pangarap. Huwag kang matakot kung ang sagot ay hindi ayon sa inaasahan mo. Minsan, ang dakila ay nakatago sa karaniwan. Tingnan mo hindi lang sa mata kundi sa espiritu. Ang tunay na pag-ibig ay may kapayapaan, may layunin, at may katapatan. Hindi ito sumasakit, hindi ito nagmamanipula, hindi ito magulo. Ang katahimikan ng iyong kaluluwa ang magiging kompas. Kapag siya na ang itinakda ng Diyos, malalaman mo. Hindi magdudulot ng pagkalito, kundi kaayusan. Ikaw ay kaapat-dapat sa pag-ibig na sumasalamin kay Kristo. At papalapit na ito. Ngunit kailangan mong maging mapagmatya. Ingatan mo ang iyong damdamin.
Hindi lahat ng nararamdaman ay patnubay. Hindi lahat ng kinikilig ay tadhana. Hayaan mong ang banal na espiritu ang maging tagapayo mo. Huwag kang padalos-dalos. Ang oras ang nagpapakita ng totoo. Karapat-dapat kang mahalin ng tapat. Nakikita kita sa pintuan ng bagong panahon. Inihanda ka para rito. Ang nakaraan ay hindi mo na kailangang pasanin. Ito ay naging guro mo. Ngayon, ikaw ay may bagong autoridad. Hindi dahil sa pagmamataas, kundi dahil sa pagkilala kung sino ka sa Diyos. Huwag mong ibaba ang iyong espiritual na pamantayan para lang mapansin. Ikaw ay anak ng hari, isang prinsesa ng pangako. Ang sinumang nais makasama ka ay kailangang igalang ang iyong posisyon sa langit. Huwag kang matuksong tanggapin ang mga papuring hungkag. Ang iyong tunay na ganda ay nasa kaluluwa. Ikaw ay kasagutan sa panalangin ng isang tao. Ngunit dapat siya rin ay sagot sa panalangin mo. Ang pag-ibig ay hindi tanikala. Ito ay kasunduan. Hindi ito pumipigil, ito ay nagtutulak sa iyo patungo sa layunin. Kung ikaw ay inilalayo niya sa Diyos, hindi siya galing sa Diyos. Bantayan mo ang puso mo, iyan ang pinagmumulan ng buhay. Ang iyong kwento ay magiging patotoo. Ang katahimikan ngayon ay magiging awit bukas. Ang langit ay gumagalaw para sa iyo. Ang paghihintay ay magkakaroon ng gantimpala. Ang Diyos ay hindi nahuhuli. Nakikita ka niya, inilikan niya, at siya mismo ang maghahatid sa iyo sa pag-ibig na hinubog sa kanyang mga kamay. Huwag kang matakot sa bago. May pakpak ka para lumipad, may ugat ka para manatili, at may mata kang marunong tumingin. Apalapit na ang pangako. Mas malapit kaysa inaakala mo. Ngunit mag-ingat ka. Dahil kahit nauna siyang dumating, hindi ibig sabihin siya na. Ang tunay na pag-ibig ay marunong maghintay, makinig, at manalangin. Ang langit ay natutuwa sa iyong katapatan. Kaya ngayong araw, sinasabi ko sa iyo, ihanda mo ang iyong puso. Darating na ang bagong panahon. Nagbago na ang ihip ng hangin. Dumating na ang oras. At ang pag-ibig na hinihintay mo ay nasa daan na. Ngunit magbantay ka. Dahil ang Diyos ay nagpapadala, ngunit ang kaaway ay ginagaya. Maging matalino tulad ng ahas at maamo tulad ng kalapati. Ang pangako ay tiyak na darating. Maraming salamat, mahal na kapatid, sa pagbubukas ng iyong puso sa mensaheng ito mula sa langit. Ako'y lubos na nagpapasalamat na pinili mong makinig. Tumahimik sa iyong espiritu. Tanggapin ang salita ng Diyos na inihayag sa iyong gayon. Ang iyong jornada ay mahalaga, at ang langit ay nagagalak sa bawat hakbang mong isinusyong sa pananampalataya. Kung natanggap mo ang mensaheng ito, nais kitang anyayahan na kumpirmahin ito sa pamamagitan ng simpleng pagsulat sa ibaba. Ay kay Yenji lahat essay kanya ay nagpapalakas essay akin. Sa pamamagitan ng pananalitang ito, ipinapahayag mo na tinanggap mo ang salita. Inaniniwalaan mo ang pangako, at handa kang mapatuloy na may lakas na mula sa Diyos. Inaanyayahan din kitang maging bahagi ng aming komunidad ng pananampalataya. Mag-subscribe sa aming channel at pindutin ang notification bell upang hindi mo ma-miss ang mga susunod pang makalangit na mensahe, panalangin, at gabay na magpapatibay sa iyong lakad sa Diyos. Tandaan, hindi ka nag-iisa. Sa bawat salita, panalangin, at pagninilay, kasama mo kami, at higit sa lahat, kasama mo ang Diyos. Pagbalain ka ng lubos.